Ang pagbabautismo sa Holy Spirit at sa apoy na nabanggit sa Biblia, kung ito ay physical na mangyayari, magpapabautismo ka pa ba? Ito ang bagay na ating aalamin sa oras na ito, kaya naman kung nais mo itong malaman, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo, upang nang sa ganun ito ay ating malaman na gamit lamang ang salita ng Diyos. Ngayon ay alamin natin kung saan tumutukoy ang pagbabautismo sa Holy Spirit at sa apoy na binanggit sa Biblia. Para ito ay ating malaman, basahin natin ang Matthew chapter 3 verses 11 to 12. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas, hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo ngunit ang ipa ay susunugan sa apoy na di mamamatay kailanman. Amen. Dito ay nalaman po natin na si John the Baptist sinabi niya na siya ay nagbabautismo sa tubig, bilang tanda ng pagsisisi ngunit sinabi niya na ang kasunod niya ang siyang magbabautismo sa Holy Spirit at apoy. Ang tinutukoy dito ni John the Baptist na kasunod niya ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesus. Kung ito ay physical na pagbabautismo sa apoy, then masusunog ang isang tao na magpapabautismo. Saan kaya tumutukoy ang apoy? Para atin itong malaman sama-sama natin basahin ang sinasabi sa Jeremiah chapter 5 verse 13. Ang mga propeta ay walang kabuluhan, hindi talagang galing sa Diyos, ang ipinapahayag nila. Ganito naman ang sabi sa akin ng Diyos, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil nilapastangan ako ng mga taong iyan, ang aking salitang lalabas sa iyong bibig ay magiging parang apoy. Sila'y parang tuyong kahoy na tutupukan nito. Amen. Dito ay nalaman po natin, na ang apoy na nabanggit dito, ito ay tumutukoy sa salita ng Diyos, na inihalin tulad sa apoy, at mababasa natin sa Luke chapter 12 verse 49 ito ang sinasabi. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. Amen. Dito ay malinaw na ipinaunawa sa atin ng salita ng Diyos, na ang kanyang salita ay tulad ng apoy na siyang hahatol sa mga taong nagkasala sa kanya, at tulad ng apoy ang salita ng Diyos, ang dadalisay sa atin upang tayo ay maging tunay at dalisay na mananampalataya at malinis sa paningin ng Diyos. Amen. Kaya naman kinakailangan na tayo ay mabautisemuhan sa apoy na siyang salita ng Diyos. Ikaw na bautisemuhan ka na ba sa apoy? Comment muna sa ating comment section para ating pag-usapan. At para mas maunawaan natin ang salita ng Diyos, sama-sama natin itong alamin at pag-aralan. Kaya muli we invited everyone for free online Bible study and theology for free. Register na. Thank you and God bless.